Naflatan ako ng gulong sa pinuntahan ko, kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Maaga pa lang, nag-ayos at nagbihis na ako dahil pupunta ako ngayon sa aming Korean resto para i-check yung operations. Pero bago ako umalis ay pinaghanda ko muna ng mamimerienda yung mga nagtatrabaho dito sa bahay para may makain sila mamayang break time nila. Ngayon nga ay hindi ko napansin na ubos na pala yung mga tinapay namin dito, kaya ito na lang munang otap at mga biskit ang mga nilagay ko para sa kanilang merienda at dinagdagan ko na nga ito ng soft drinks. Pagkatapos kong mailagay sa lamesa yung merienda nila, saka ko naman inayos yung mga kakailanganin kong dalhin sa aming resto tulad nitong inventory records. Bumiyahe na nga agad ako at usually umaga talaga akong pumupunta sa resto namin dahil may mga errands pa ako sa hapon. Mas gusto ko rin na maaga para masilip ko agad yung takbo ng operations habang nagsisimula pa lang yung araw at hindi pa masyadong busy. Kailangan ko rin kasing makauwi bago mag alas 4 dahil darating na sa bahay sina Ate Sam at Basti galing sa school at gusto ko pag uwi nila may magbubukas ng pinto para sa kanila at may mag-aasikaso. Kaya talagang maaga yung alis ko at planado yung oras ko para mabalance ko yung pagmamanage ng resto at pag-aalaga sa mga bata pagdating sa hapon. Pagdating ko nga wala na akong mapwestuhan sa parking kaya ang ginawa ko umikot muna ako at ang bala ko nga sana magpapark na lang ako sa malayo. Pero buti na lang nakita ko na may papaalis na dun sa parkingan kaya dali-dali akong pumunta doon at buti na lang nakapag-park na rin ako sa tapat ng resto namin. Pag-akyat ko, may customer na pala agad sila kaya natuwa naman ako kasi kahit maaga pa, may pumapasok na. Kinamusta ko na nga rin pala yung dalawa kong staff at tinanong kung kamusta yung umpisa ng araw nila. Pagkatapos noon, isa-isa ko nang chinek yung updated na listahan ng stocks namin, kung ilan na lang ba yung mga natitirang supplies, ano yung mga kailangan i-restock at kung may mga items na mabagal ba yung galaw. Mahalaga talaga na aware sa inventory para iwas sayang at iwas din sa biglaang pagkaubos ng stock. Sinulat ko na nga rin pala yung mga kailangan kong bilhin sa supplier para siguradong hindi kami maubusan, lalo na yung mga fast-moving na supplies namin. Dumating na nga rin pala yung bill para sa mga in-order kong ice cream. Nung nakaraan kasi, nag-order ako ng panibagong supply dahil paubos na yung mga stocks namin. Isa rin kasi to sa mga mabili na products, lalo na kapag mainit yung panahon, talagang mabilis talaga siyang maubos. Pina-check ko na nga rin ng maigi sa mga staff ko ang delivery at pinaisa-isa kung tama ba yung bilang bago ko tinabi yung resibo. Kasabay din nito, dumating na din yung bill namin sa kuryente at tubig. Nilista ko na nga rin ito sa mga dapat kong bayaran at plano ko na asikasuhin sa susunod na araw para hindi kami malate sa mga bayarin. Anyway, pagkatapos kong mag-inventory, umalis na rin ako at dumiretso sa grocery para mamili ulit ng mga stocks para sa bahay. Kumuha lang ako ng cart at nagsimula ng kunin yung mga kailangan namin. Sumaglit nga lang din ako sa grocery at pagbalik ko nga sa sasakyan, napansin ko nga agad na flat na naman nga yung rear tire ko. Parang nanlamig talaga ako ng kaunti kasi kakapaayos ko pa nga lang nito nung nakaraan tapos eto na naman. Napaisip tuloy ako kung may natusok ba o talagang may tama na yung gulong o baka hindi tama yung pagkakagawa ng vulcanizing nung nakaraan. Tinignan ko nga ng maigi at halos wala na talagang hangin yung gulong at buti na lang at nasa maayos naman akong lugar at maliwanag pa. Humingi nga agad ako ng tulong kay Manong Guard kasi sa totoo lang hindi pa talaga ako marunong magpalit ng gulong at feeling ko hindi ko rin talaga kayang magbuhat ng gulong kasi sobrang bigat talaga nito. Aminado naman ako doon na hindi pa talaga ako marunong magpalit ng gulong kaya mas mabuti nang humingi ng tulong kaysa magpumilit pa. Mabuti na lang talaga mabait si Manong Guard at agad niya akong tinulungan at may mga toda rin dito o mga tricycle driver na nandoon at handang tumulong. Nakakatawa lang kasi kahit hindi mo kakilala may mga taong willing talagang tumulong kapag kailangan mo. Habang pinapalitan nga nila yung gulong, tahimik lang akong nag-o-observe at nagtatanong-tanong na rin kung paano yung ginagawa nila. Sabi ko nga sa sarili ko, kailangan ko na talagang matutunan ito para next time na mangyari yung ganito, alam ko na talaga yung gagawin. Nung natanggal na nga yung gulong, meron na naman palang pa ako na bumaon sa gulong ko, kaya naflatan ito. Ang suspecha ko, dito sa parkingan bumaon ito kasi nakabiyahe pa ako ng malayo kanina at wala naman ako naramdaman sa gulong habang nasa daan ako. Sobrang bait nga talaga nila Kuyang Manong Guard at si Kuya na tumulong sa akin kasi hindi nila ako pinabayaan sa sitwasyon. Kaya syempre, hindi ako nakalimot na magpasalamat sa kanila at tinabutan ko na nga rin sila ng tip bilang pasasalamat ko sa pagtulong nila sa akin. At dahil spare tire nga lang yung gamit ko, dumiretso na agad ako sa pagawaan para ipaayos na yung gulong na isa. Naghintay lang siguro ako ng mga isang oras doon tapos nagawa na rin nila agad. Hopefully, wala na ulit mangyaring ganitong aberya o unexpected na problem sa mga susunod ko na biyahe. Yun lang, Mamshi! Bye!